Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 12 February 2024. Ang saya ko. Background ko na naman yung aking mga napuntahan. Pag nakikita ko yan guys, feeling ko sobra sa pagmamahal ako dyan. Andyan yung mga anak ko kasama ko dyan sa pamamasyal na yan. So, dito na tayo sa Awit chapter 14, ang kasamaan ng tao. Pagka ganyan, proud talaga akong makita everyday yan. Yung ganyang pamamasyal namin. Okay, dito na tayo sa Awit 14. Ang kasama ng tao, katha ni David upang awitin ng punong mga awit. Awit chapter 14 verse 1, wala namang Diyos, ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Verse 2, nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, ang katauhay kanyang sinisyasa, tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya gumagalang at sumasamba. Verse 3, silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Pakisabayan ako ng basa guys. Verse 3, silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama, wala ni isa man, wala. Verse 4, ang tanong ni Yahweh, di ba nila alam itong masasama, lahat na ba'y mangmang, itong aking bayay pinagnanakawan at akong si Yahweh ay ayaw dalanginan. Verse 5, darating araw na sila ay matatakot sapagkat kakampi ng Diyos ang mga sa kanya ay sumusunod. Verse 6, hadlangan man nila ang balak ng mga taong hamak, ngunit si Yahweh ang sa kanila ay mag-iingat. Verse 7, ang aking hinihiling, nawa ay dumating mula sa Zion ang kaligtasan ng Israel. Labis na magagalak ang bayang Israel kapag muli silang pasaganain ni Yahweh. Ang hinihiling ng Diyos. Nandito na tayo sa Awit chapter 15 verse 1. O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo, sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Verse 2, ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Verse 3, at ang kapwa'y hindi niya sisirain, di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan, tungkol sa kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. Verse 4, ang itinakwil, bilisan na natin, maatake na naman yung spoon ko. Verse 4, ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakasamahan, mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan, sa pangakong binitawan, siya ay laging tapat, anuman ang mangyari, sila ay tinutupad. Verse 5, hindi nagpapatubo sa kanyang mga pinautang, nako naman Father God, hindi na nga pinatubuan, hindi pa nagbabayad. Verse 5, hindi nagpapatubo sa kanyang mga pinautang, di nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ang ganitong tao ay di matitinag kailanman. Andito na tayo sa chapter 16, panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Miktam ni David. Awit chapter 16 verse 1, ingatan mo sana ako, O Diyos, sa iyo ako nanganganlong at nagtitiwalang lubos. Verse 2, ang sabi ko ay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Verse 3, Verse 3 guys, mga lingkod ng Panginoon ay dakil at mararangal, sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan, ligaya ng sarili ang sila'y aking makapisan. Verse 4, ang mga bumabaling sa ibang Diyos, sulirani sunod-sunod. Sa mga paghahandog nila hindi ako sasama, at sa kanilang mga Diyos, ako'y hindi sasamba, hindi rin maglilingkod ni pupuri sa kanila. Verse 5,
Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat ng aking buhay, ang lahat sa aking buhay, lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Verse 6, mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga, napakaganda ng iyong pamana. Verse 7, pinupuri ko si Yahweh na sa aki pumapatnubay at sa gabi sa budhi ko siya ang gumagabay. Verse 8, alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Verse 9, kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak, hindi ako matitinag, sapagkat ako'y panatag. Verse 10, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Basahin pa ba natin itong chapter 17? Okay, awit chapter 17, panalangin ng isang walang sala, panalangin ni David. Awit chapter 17 verse 1, pakinggan mo Yahweh ang sigaw ng katarungan, dinggin mo ako sa aking kahilingan. Dalangin ko sana iyong pakinggan sapagkat labi ko na may hindi nalilinlang. Verse 2, hahatol ka para sa aking panig pagkat alam mo kung ano ang matuwid. Verse 3, kaimtutura ng puso ko ay iyong nababatid kahit sa gabi ikaw sa akin nagmamasid, sinisiyasat mo ako at napatunayang matuwid, walang kasamaan maging sa aking bibig. Verse 4, ang salita ko nga'y tapat di tulad ng karamihan, tapat akong sumusunod sa utos mong ibinigay. Ako ay umiiwas sa landas ng karahasan. Verse 5, lagi kong nilalakaran ang iyong daan, hindi ako lumilihis doon kahit kailan. Verse 6, tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako ay iyong sinasagot. Kaya ngayon, pakinggan mo ako at pansinin ang karaingan ko. Verse 7, ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa akin umalalay. Verse 8, ako'y bantayan mo ang paborito mong anak at palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pakpak. Verse 9, mula sa kuko ng masasama ako'y iyong iligtas, napapaligiran ako ng malulupit na kaaway. Verse 10, mayayabang magsalita, suwael at matatapang. Verse 11, saan man ako magpuntay, lagi akong sinusundan, naghihintay ng sandali na ako ay maibuwal. Verse 12, para silang mga leon na sa akin nag-aabang, mga batang leon na nakahandang sumagpang. Sumagpang yata is mandam ba, diba? Yung parang malalim kasi na Tagalog, guys. Pero ang alam ko dito is para kang kakagatin, ganun. Verse 12, para silang mga leon na sa akin nag-aabang, mga batang leon na nakahandang sumagpang. Verse 13, lumapit ka, O Yahweh, mga kaaway ko'y hadlangan sa pamamagitan ng tabak. Sa pamamagitan ng tabak ako'y ipaglaban. Verse 14, sa lakas ng iyong bisig ako'y iyong isang galang sa ganitong mga taong sagana na ang pamumuhay. Ibagsak mo sa kanila ang parosang iyong laan, pati mga anak nila ay labis mong pahirapan at kanilang salinla sa galit mo ay idamay. Hala. Well, huwag naman ganyan. Kasi pagka yung kaaway mo, guys, is yung magulang, huwag mo isama yung anak. Kasi ang kasalanan ng magulang, hindi kasalanan ng anak. Verse 15, dahil ako'y matuwid, ang mukha mo'y makikita at sa aking pagising sa piling mo'y liligaya. Yung mga dasal din pala nila, no, minsan nagdadasal din sila ng hindi maganda dun sa kaaway. Okay, hanggang dyan na lang. Dito, ang awit ng tagumpay ni David. Bukas na ito, guys. Chapter 18. Nakalagay upang awitin ng puno mga awit. Bukas na ito. Bye everyone. God bless.